Gusto ko nga magpasalamat sa PMPC kasi hindi talaga makapaniwala na nanalo ako, hindi talaga umaasa. Pero nung sinabi yung pangalan ko, nung in-announce, nung gabing yun, nagkatotoong isang malaking pangarap ko magmula nung bata ko. Kumbaga, inintay ko po yan ng halos 10 years na sa showbiz para makuha yung unang award. So PMPC, maraming salamat. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala. Tuwing gumigising ako, pupunta ako sa kitchen ko lagi nakikita yung trophy doon. So, maraming salamat. Sorry, blowout ha. Oo naman. Siyempre, kahit saan pa. Tapos Pero sobrang napakaswerte ko lang na binibigyan ako ng ABS-CBN ng magagandang proyekto. At ayun, siyempre ako, hindi man nakuha ko lahat agad-agad, pero ganoon naman talaga ako. At saka in-embrace ko na yung fact na yun sa career ko na hindi agad-agad lahat ng bagay, slow and steady route. At sa totoo lang, na-enjoy ko lahat. Wala akong iibahin. At hanggang ngayon, napaka-blessed ko lang na pasama ako sa proyektong to na magbibigay ng muka sa OFW, na magkikwento ng story nila. Kasi nga tulad sa Ina, grabe talagang paghihirap nila doon. Kahit ako, sabi ko, sa 3 linggo nyo, hirap na ako. Gusto ko na umuwi, sa totoo lang. Kasi sobrang hirap doon sa lugar na sobrang ganda, pero napakahirap ng buhay doon. Sobrang ganda ng lugar, pero napakahirap talaga ng buhay. si Rina mismo nung nawala ka dito sa Manila. Si Shaida, si Lloydie Porter. Ikaw! Yung PMPC na mismo. Yung pamilya ko, siyempre. Na-miss ko. Yung handler ko, na-miss ko. Yun po. Huwag mong papapansin masyado si Romel Placenta, Jay. Gusto nilang marinig ang name niya. Ikaw meron nang tatalo sa'yo eh. Ikaw na-miss kita talaga kita. Sobra. Pero dahil nanalo si Jake, magpaparaffle siya tonight. Nanalo ko ng order, parang araw-araw kailangan kong gumastos at magpasabog sa set. Tapos lahat na lang, pamilya ko, papalibre. Parang di ako nakasama doon ah. Absent na lang. Isang malaking pizza yung nilibre ko sa set na. Nako, Jake, na-excite tuloy si Romel Placente. Meron yan, promise. Every Christmas, hindi ako nakakalimot. Kaya nga maagang Pasko daw para sa ating lahat. Yun! Itong award na to, may kasama na naman libre pagtapos. Puno ng libre. Thank you, Jake. We are down to our last 3 questions. Sa mga kaibigan po natin na press sa harap, pwedeng paurong lang po. Kasi may mga press pa po dito sa likod para makita rin ni na Jake, Shaina, and Bangs. Our next question will come from the very blooming Mel Balyanera. May ganon? Yung question ko lang sa tatlo, paki-describe niyo lang yung characters niyo dito. Tapos, ano yung pagkakaiba niya sa mga characters na nagampanan niya na before? My third question is that, kasi matindi yung sampalan niyo, how do you handle that yung ganung eksena? Kasi minsan, hindi maiwasan nagkakasakitan. Makapalan ng mukha. Dapat talaga makapal mukha mo sa ganun eksena. Hindi, muna na. Yan, tulad ng pagsagot ko. Kapal lang ng mukha. Yung role ko, mauna na ako, yung role ko dito, naiba talaga ito sa lahat ng nagawa ko. Nakita niyo sa ADP kanina, medyo breakdown nila lahat ng mga proyekto na nagawa ko recently. Dito sa soap na to, hindi na makikita yung intense na kasi usually yung characters na ginagawa ko, anger-driven eh. Punong-puno ng angst, punong-puno ng sama ng loob. Ito naman, punong-puno ng pag-asa. Kumbaga sa umpisa, makikita niyo, punong-puno siya ng, yung pangarap niya, buhay na buhay, yung pagmamahal niya sa mga tao sa paligid niya, buhay na buhay. So, technically, first time ako magtutuloy ng role na talaga masasabi, yung totoong tao. Yun lang naman yung naging demand sa amin yung direct manager ni Direct Lino, na talagang bigyan ng puso, kada linya, kada eksena, na may labas lang namin ang katotohanan. Minsan, wini-way namin yan minsan nakamount sa script na, kunyari nakasulit sa script na, kailangan mo umiyak dito, ganyan. Pero sa totoong buhay, mag-uusap muna kami ng direct, nila Shaina, nila Bangs. Sa totoong buhay, hindi ka naman talaga maiiyak dyan. So parang yung gusto lang namin talaga ilabas, yung katotohanan. Gusto lang namin, pag pinunod ng tao ng mga OFW, kahit ng mga tao na nandito, gusto lang namin makarelate sila sa love story, makarelate sila sa buhay, at makarelate sila sa storya ng characters, ng lahat ng characters. Yun lang naging demand. Yun po. Ako na. Okay, ang pangalan ko po dito, Mia Pedroso. Ako po yung tipong Filipino family-oriented na tao.
mapagmahal sa pamilya, daddy's girl. So lahat gagawin ko para sa daddy ko, most especially. Pero pagdating kay Paul, doon nagkakatalo, nagiging torn. Kasi sobrang mahal na mahal ko to si Paul, first boyfriend ko, first ko sa maraming bagay. Naging best friend ko rin siya at the same time. Pero pagkakaiba ni Paul at Mia, adults na sila nung nagkakilala sila. Unlike sila ni Sarah na bata pa lang, meron silang bond. So kami, may ibang tension na agad nung nagkakilala kami. So, ayun. So, siya yung, dumidepende yung character ni Mia kay Paul. Since malalim na yung relasyon nila, meron na rin silang pangarap together na magkaroon ng buhay sa abroad, na magkaroon ng magandang buhay, tumulong sa pamilya. So, ayun, lahat, marami na expectation si Mia. Tapos, biglang bumalik si Sarah sa buhay ni Paul, doon biglang naputo lahat. So, etong si Mia, dating naive, si Mia, aware siya sa relasyon ni Paul at saka ni Sarah. Alam niyo yung kambal ang tawagan nila, para silang magkapatid na. So, nung nalaman niya na may pagmamahal pala doon, more than a friend, doon parang gumuho yung mundo ko. So, yung dating Mia na very friendly, very submissive, ngayon nag-evolve yung character niya, natuto siya maging palaban. So, kasi lahat gagawin niya para sa pag-ibig. So, yun, ganun niya kamahal si Paul, na tipong promoted na siya sa Dubai, kasi nagtrabaho yung character ni Mia sa Dubai, promoted na siya as a manager, tapos biglang bumaba pa siya ng trabaho para lang sundan si Paul sa Qatar. Nagpakababa siya para kay Paul. So, yun. Ayun, kakaiba talaga itong... kakaiba rin yung Bangs Garcia na makikita niyo ulit dito. So, sana abanganin yung lahat ito. Ayan. Yan. I play the role of Sarah Trinidad. Isa siyang babaeng full of positivity. Siguro kahit na ilang beses na siyang sinubok ng buhay, ilang beses na siguro siyang nadapa, pilit pa rin siyang bumabangon. Gaya nating lahat. Isa siyang mabuting asawa, isa siyang mabuting anak, mapagmahal na anak. Si Sarah gagawin din niya ang lahat para sa pag-ibig. Etong role ko ngayon is very different from the roles na nagawa ko na dati kasi siguro kung mga nakikita niyo po yung mga roles na ginagawa ko dati, mga inaapi-api, mga sinasampal-sampal. Ngayon, ako na ang sumasampal. So yun po. Nakailan ako So yun po, mas palaban. Which is exciting for me kasi medyo bagong atake po ang gagawin ko dito. At yun, sana po subaybayan ninyo. Sino ang peg mo, Shaina, Ha? sa role mo? Sarili ko. Palabas ka na ngayon. Hindi. Oo naman. Gaya nga, sabi ko nga, siguro lahat naman tayo merong kanya-kanyang tolerance, di ba? And ako, siguro bilang isang babae, kagaya po ninyo, may mga, kaya rin akong lunukin para sa pag-ibig. Meron din namang akong mga bagay na hindi lulunukin para sa pag-ibig. So yun, ganun po ang inyong makikita dito sa show na to. At dun sa Sampalan naman, itanong niyo na lang po si Jake dahil mga ilang beses ko po siyang sinabi. Sabi ko nga, kakaiba yung show namin kasi unang beses yung makita uupa ka ng dalawang babae ang isang lalaki. Lahat na ng sampal, lahat na ng klase ng sampal. Naramdaman ko na sa show na to talaga. Yan ang babae sa generation Lahat ngayon. na nanay ko dito, sinasampal ako. Kaya nga lahat ng mga babae na mga nasaktan, i-cheer kami. Oo nga eh. Tinataas namin ng bandera ng mga Sampalan mo kababaihan. Tama yan. At maraming makaka-relate na mga kaibigan natin sa press.